guys, ito po mga guys ay panibago natin ang burner. So tinatawag natin mga future burner. So ipapakita natin dito kung paano ko siya ginawa. Baka gusto nyong ganitong design or i-improve ninyo or may dagdagan pa ninyo o mas mapagandahin pa ninyo para safety to. Ano to, yung new burner design, yung future burner natin ay splash proof design din to. So dalawang klase po ito. Itong una kong tinuturo ay rekta siya sa burner natin, yung unang butas. Yan po ay sa welding pa lang yan. Susunod nito ay finishing yan, tapos yung layout natin, tapos butas na. So yan po, makikita nyo ninyo dyan na nalilinisan na yan. Pagkatapos ay ang ginawa pala natin yung mga kalines, yung ang distance ng mga butas dyan ay 10 mm lang bawat isa. So binaba ko lang po siya ng 5 mm galing sa taas. So ganun din yung ano na yan, yung maliit na burner na nasa taas. Kasi yung gagawin natin dyan ay bubutas natin dyan. Yan, ginuguhitan pa natin. So yan po, hindi ko masyadong pinapakita yung mga pagkating-kating na ng grinder saka sa pag-welding kasi medyo mahaba na po yun. Ayan po, ay pinas forward ko po lang ng konti para lang mas mabilis ng konti at madali lang naman siya sundan. So ang matagal lang po dyan yung pag-cutting na yan, yung mga ganyan, yung pabilog na yan, yan lang po matagal dyan. Tapos yung pag-grind, at tapos ang pinaka mahirap talaga dyan ay yung pagbubutas na yan, kasi hindi mo siya pwedeng diretsuhin ang butas niyan. Yan, makikita nyo mamaya. So yung ginagamit ko pa yung parang pinaka dila niyan o yung muso niyan ay nasa 10 mm ang taas, tapos stainless siya na 3 inches kasi ang stainless substandard yan. Pag sinabing 3 inches, mas maliit sa 3 inches yan. Kaya yung 3 inches na nilagay ko na burner dyan, yan ang tinakip ko ay kasya, kasi undersize po yung stainless na yon. So hindi po masyadong pulido yung pagkagawa ko dyan kasi tinatry ko naman kung pwede yan, pero nakita nyo sa bandang huli kung ano talaga magandang performance. Yan po ay binaba ko lang ng 5 mm yan. Yan, makita nyo naman dyan galing sa taas, tapos binubutas dyan. Binubutas ko pala dyan mga kalides ay yung una is 3 mm, sunod ay 5 mm, sunod 6 mm. So tatlong beses ko siya, no. Yan, ang ginawa po natin dyan ay tansya-tansya lang yung pag-pansir natin dyan para yung malapit sa 10 mm at saka hindi rin yung maliit sa 10 mm. So ayan po yung tinuturo natin dyan, ay yan po yung ating gagawing burner sa baba. Ay yan po ay trabaho niyan, hingahan niya, at saka dyan po naghihinga yung apoy kasi medyo sarado siya, or bonus na po yung lalabas dyan na apoy. Kung meron siyang lalabas dyan ay bonus na rin po. So yan po, kikita nyo yan yun, no? Maliit pa yan, 3 mm po yung ating binutas dyan. Yan, alas lahat yan 3 mm. So gusto ko sana i-fast forward, kaso lang baka hindi masundan. Tapos naka-slant po yan pataas. Kung halimbawa kayo gumawa ganyan, hanggat kaya nyo i-slant pataas, ay i-slant ninyo. So tatlong drill bit lang naman yung nabali ko dyan, yung dalawang 5 mm saka isang 6 mm na nabali. Stainless pa yun na drill bit. So bibili na naman ako ng yung medyo
matigas-tigas na drill bit, pero yung stainless matigas-tigas na yun, nabali pa kasi makapal kasi yung tama na siguro yung pag gagawin mo yan, sa mga 4mm lang yung kapal ng bakal gagawin natin ganito. So nasa mga 6mm kasi yung ginagawa natin, pero yan nasa 4mm lang yung ano na yan. Yung pangtakip natin dyan, yung pinaka burner ay nasa 6mm or 8mm yata yun. Yan po, okay na siya. Naka-slant yan. Tapos yan po, ang ginawa ko dyang pagbutas ay diretso muna at mahirap siya butasan pag tagilid sa 3mm. So pagkatapos ko butasan ng 3mm yan ay sinusundan ko ng 5mm pero patagilid na. So dito na nagkanda litsi-litsi yung aking pag drill bit, nagkanda bali-bali. Pero yung una hindi siya, wala siyang bali doon. Dito sa ano to, pinaka burner na to. Yan po. So, makikita nyo dyan na hindi, ayan 5mm na yung binutas ko dyan. Makikita nyo dyan na dalawa lang yung pinakita kong, ayan, hindi pa diretso yung isa at talagang mahirap siya butasan. At makita nyo naman yung kapal nyan, talaga makapal siya, pero tiyagaan lang siguro pag gumawa kayo ng ganito. Ayan po, makita nyo na ano. So sa time na yan, balik na yung aking drill bit. So yung makikita nyo yung butas sa gitna, ang plano ko dyan, dapat ganyan din sana, may takip yan, tapos may butas-butas sa gilid. Tinamad na akong ilagay, so mas okay na siguro yung may parang rocket stove. Siguro pag matsambahan lang siguro yan ang papasok ng tubig yon, ay saka siya liliyab. Pero pag hindi siguro mapasukan, hindi na siya liliyab. Pero ang susunod natin gawin doon, yung ating future burner ay may takip yun. Tsaka mas malaki ng konti doon yung pinakabutas para marami siyang apoy na lalabas, no? So ayan po, titignan natin kung talagang nilagay ko lang muna dyan sa base na wala pang welding. Maraming salamat pala po sa mga subscribe sa aking ibang channel. Meron po tayong ibang channel lang sa mga tutorials kay Mr. DIY tsaka Creative Mind. So Camera TV Vlog din po yung channel na yun. So doon makakompleto din yung ating mga tutorial doon. So ayan po, nilagay na natin yung ating burner, future burner. So pag hindi pa siya mainit ay may halo siyang dilaw-dilaw. Pero okay na rin yan, okay na yung malakas din yung apoy. So ang gumagana talaga yan, yung ibabaw saka yung parang naka-rocket stove. Yung sa baba naman ay siguro pang dagdag init na rin yan, pero hindi talaga yan aabot dun sa kaya hanggat maaari, kung kaya nyo talaga ipataas yung banda, yung trace lang ginamit ko dyan, 3 inches po yung ginamit ko dyan sa bandang gitna. 3 inches po yan, tapos 5 inches yung pinaka chop butas. At yan po yung natin, yung panibagong burner. So lagi ko pang pina-improve at tinitesting ko mabuti. Yan po, nakikita nyo naman na ganyan lang yung reaction niya pero sa sunod yung gitna na yan ay lalagyan natin